Makulay Payagan niyo na ako, ang buhay. Makulay. Payagan niyo na ako, ma. Sasama ako sa inyo, ma. Hindi po ako bibili at hihingi ng kahit ano dun, ma. Hindi ka sasama. Samahan mo dito yung mga ate at kuya mo. At wag na wag kang magpapasaway dito, ha? Mamaya pag nakauwi na naman ako dito, makakanig din ako ng maraming sumbong. Ay naku, Toto. Dapat tumino ka na. Please. Payagan niyo na ako, ma. Ang laki-laki mo na, Toto. Ha? Dito ka lang. Ay nako, wag ako. Narinig ko na maraming beses. Walang bibilhin, walang hihingin. Pagdating doon, ayan. Turo dito, turo doon. Ito ha, kasunduan natin. Sasama ka, pero, ha? Wag na wag kang hihingi doon ng kung ano-ano, ha? Hindi ako Wag kang bibili-bili doon, ha? Ako, wag mo kong iiyakan doon. Iiwan kita doon sa mall. Hindi hihingi, hindi bibili. Hindi hihingi. Isasama kita, hindi oo. bibili. Yeah! Pero wag na wag mong maturo-turo yan kamay mo sa kung anong bibili mo mamaya, ha? Dami mong arte. Dami mong... Maraming beses ko nang narinig yan. Pagdating doon, ganun din naman. Ma, gusto ko nito, ma. Gusto ko nito, ma. Gusto ko nito, ma. Hindi hihingi, hindi bibili. Huwag na ako. Hindi hihingi, hindi bibili. Sarap. A few moments later. Bilisan mo dyan! Oh, nagigigil ako sa'yo, Toto, ha? Oh no! Gigil ako sa'yo. Ang ayos ng usapan natin sa bahay kanina. Wala kang bibilhin, wala kang ituturo, ha? Nung nandun tayo sa mall, ha? Talagang pinipilit mo ko na, ano, ha? Ang gigil. Oh no! Nagigil ako sa'yo, Toto, ha? Anong usapan natin sa bahay kanina, ha? Ha? Diba ang usapan, ha? Wala kang bibilhin, wala kang hihingin. Nung dumating tayo sa mall, ha? Turo dito, turo, kaliwat kanan, ano? Ha? Hindi ako nagpapala ng... Oh no! Ha? Hindi ako nagpapala ng pera dito, ha? Akala mo lang gaano kahirap kuhanin ng mga pera. Ha? Gaano kumita ng pera, ang hirap. Ha? Isip mo ba yun, ha? Oh no! Ha? Ha? Hindi mo naisip, ha? Ang hirap kumita ng pera, tapos... Anong usapan natin ngayon sa bahay kanina? Ha? Anong usapan natin? Walang bibilhin. Walang magtuturo. Ha? Di ba maayos? Malinaw? Ha? Pero ngayon, ha? Ano, gigilak siya? Hindi ko naman gagawin si Toto. Susunod, ha? Sa bahay ka na lang. Sa bahay ka na lang pumirmi. Hindi ka nang sumama sa akin. At hindi kita papayagan ng sumama sa akin, ha? Ang gigilak siya. Papalo nga ulit. Sana lang, ha? Oh no! Ayan, ha? Sa mga kabataan dyan, ha? Pag sumasama sa mama, sama lang. Huwag nang puro hingi. Yan tuloy. Buti lang kung hindi palo ang aabutin mo. Ha? Pag sama lang. Huwag nang puro hingi. I love you. Isa lang ang ating lipi. Bakit di pagmamahal? Ang ialay mo, pangunawang tunay ang siyang nais ko. Ang pagdamay sa kapway, nandiyan sa palad mo. Ay, saging pala ito. Kala ko microphone, sorry. Saging pala, saging. Trivia time mga sombreros, kung bakit nga ba pumuputok ang tunay na baril, ito po ay dahil sa presence ng gunpowder. Ang gunpowder mga sombreros ay ang pinaghalong sulfur, carbon in the form of charcoal at potassium nitrate na tinatawag ding saltpeter. Ang pinakaunang gunpowder ay naimbento or ginawa sa China noong 9th century AD sa panahon ng Tang Dynasty. Mga kasombreros, ang pagsama sa mama at sa mga kapamilya natin ay tama po. Pero, titingnan natin. Yung kanina ay huwag namang gano'n, no? Tama yung sinabi ni Toto na dapat pagsama, sama lang. Huwag nang hihingi ng kung ano-ano kasi yun yung usapan in the first place. Pero ano po ang sinasabi ni Lord tungkol sa sasamahan or sama? Ito po Exodus chapter 33 verses 14 to 16. Mabilis lang po ito mga sombreros. Ito, napakalaki or mataas na pagsama. Kasi si Lord po ang gustong samahan tayo. Pero yun yung keyword natin is sama. Sabi dito, sasamahan ko kayo, si Lord po ito nagsasabi, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Wow! Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan,
huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Kasi ito yung time na pinapalis or nagta-travel yung Israelites, no, from Egypt kasi inaalipin sila doon, pinapahirapan. So inalis sila ni Lord doon kasi Israelites people were the chosen people of God. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? So yun po ang tanong ni Moises. Pero ito, the best na pagsama kasi ang presence ni Lord. Magulang natin, kasama natin, no? Okay din yon, maganda yon kasi para sa ating benefit din yon. Pero ito yung pinaka the best kasi sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Ay nagdudulot ng kapayapaan, no? Kung hindi ka makatulog sa gabi, no, marami kang iniisip, you're anxious, inaatake ka ng anxiety mo, no, marami kang alalahanin sa buhay, nagpapanik ka, no? The presence of God is more than enough because isa sa mga spirit ni Lord, isa sa mga dinudulot niya o binibigay niya sa atin, if He is with us, no, ay kapayapaan, peace. Ang peace, mga sombreros, hindi po yan nabibili sa SM. Hindi nabibili sa mga supermarket, sa mga malaking malls, no, sa malaking establishments. Sa office, hindi po yan nabibili. Hindi rin po yan nabibili sa Mercury Drug, no, sa Right Med. Kahit sabihin pa nilang kapag may check, no, huwag kang mahiya magtanong. Pero yun nga, hindi mo siya nabibili sa mga drugstores at sa anumang establishmento dito sa mundo. Only God can make us and can give us, no, can provide an inner peace na hindi kayang ibigay ng mundong ito. The best yung promise ni Lord, no? Speaking of sama, kapag sinasamahan niya tayo, He will give us peace that this world cannot offer and cannot give. Sinabi ni Moises, kung hindi nyo kami sasamahan, huwag nyo na po kaming paalisin dito, no? The best, no? Isa kasi sa mga karakter ni Moises, yung pagiging humble at saka dependent niya kay Lord. Sa atin kasi sa buhay natin, no, kailangan natin ng ng mindset na kapag wala si Lord, we are nothing. Kapag wala si Lord, we are useless and meaningless ang ating buhay. Yun po dapat yung itatak natin sa ating mga buhay at sa ating isipan. Kasi wala no, after all, kahit gaano ka kasikat, gaano ka influential, gaano ka powerful, gaano ka man kayaman, they're all, no, they will all come into nothing. Kasi after all, kapag susumahin mo kahit anumang natamo natin sa buhay, if God is not with us and the purpose of what we do is not for God and does not glorify God, it is all meaningless. No, itong vlog na to, itong mga videos na ginagawa ko, may iwan ko rin to someday. No, kasi lahat tayo mamatay. But the real and exact and the most important thing is that we do everything for the glorification of God and for His exaltation, no? Ang kanyang pangalan at ang kanyang salita ang maitaas, hindi po ang ating mga sarili. So yun po, grabe. So isang karakter ni Moises na dapat nating taglayin dito is yung dependent siya parati kay Lord. Na Lord, kung hindi mo kami sasamahan, wag na lang, no? Kung itong gagawin ko na to hindi para sa iyo or hindi mo kami sasamahan, wag na lang. Parang ganoon yung plano ko na to, Lord, maganda no? Pero kung hindi mo kami sasamahan, wag na lang. Sana po ay magkaroon po tayo ng mindset at character na ganun po. Moises, although hindi siya talaga nakarating dun sa promised land, he is always dependent na, Lord, samahan mo kami. Whatever we do, whatever plans we have, ay samahan niyo po kami. Kasi kung hindi niyo kami sasamahan, paano malalaman ng tao na this is for your glory, na kami ay kinilulugdan mo and you are pleased with us. Sapagkat kung sabi niya dito, sapagkat kung hindi niyo kami, kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kinalulugdan or na kami po ay inyong kinalulugdan? And that is the very reason why I always, emphasize to every vlog that I do na gaano man tayo ka-eloquent, gaano man tayo ka-fluent, gaano man tayo gaano man kataas yung ating estado sa buhay, sa lipunan, they will all come into nothing kapag hindi si Lord yung center ng ating pamumuhay. Ay, ending. Ayan, muli po mga sombreros, dito na po nagtatapos ang segment na ito. Nawa po ay nag-enjoy kayo at may natutunan. And let's meditate and obey the word of God in the Bible because Jesus Christ is returning so soon. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Let's keep on following and subscribing po sa ating YouTube channel at saka FB page. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalong nagiging masaya, mas lalong nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Maraming salamat mga sombreros at see you sa next segment. Bye-bye!